Eto na nga no, tapos na nga dito ang ikalawang laban ng Team USA kontra naman dito sa South Sudan. At pinakita na nga dito ng Team USA kung bakit sila rank number 1 dito nga sa nailabas sa report ng FIBA World Rankings. At finally, Jason Tatum nakapaglaro na rin para dito sa Team USA. So tapos na nga ang laban dito kanina ng Team USA kontra dito sa South Sudan, kaninang madaling araw lang yan. At natapos nga ito sa final score na 103-86. Pero bago yan, baka gusto mong i-check out itong bestseller na jersey na pwedeng palaro pang basketball. Dating 499 to, ngayon ay mabibili mo na lamang ng 115 pesos sa Shopee. 77% off ngayong araw. I-click mo lang yung link sa comment section. Sa pagkakataon na to ay si Joel Embiid naman yung hindi nagkaroon ng minuto para dito sa koponan ng USA. Dito nga pala sa naging laban na to, no, nanguna dito si Bam Adebayo with 18 points, 7 rebounds and 1 assist. Sa loob lamang yan ng 21 minutes of playing time, shooting 8 out of 10 from the field at 2 out of 3 from the 3-point line. Totoo niya, no, ito ang advantage ng halos lahat ng mga players dito para sa koponan ng Team USA ay pwedeng magpakitang gilas anytime kahit na nagiging medyo maalat ang panimula dito ng kanilang mga starting lineup. Sa totoo niya, no, mas mataas ang puntos na na-produce ngayon dito ng mga bench players kumpara dito sa starting lineup ng Team USA. Sinusundan kasi dito kay Bam Adebayo ni KD with 14 points at Anthony Edwards with 13 points. Samantalang dito sa kanilang starting lineup, LeBron James ay nakapagtala ng 12 points at Stephen Curry ay 3 points lamang. At itong si Jason Tatum na hindi nakapaglaro nitong Game 1 ay nakapagtala lamang ng 4 points, shooting 2 out of 4 from the field at 0 out of 1 from the 3-point line. Pa kay Jason Tatum, ang hindi pa nakapaglarong isang player na si Tyrese Haliburton ay nakapagtala naman ng 6 points sa loob lamang yan ng 8 minutes. Napaka-efficient yan para dito kay Haliburton. Sa kabilang banda, halos sa starting lineup lang dito ng South Sudan nagmumula ang kanilang mga puntos. Talagang sobrang efficient din nila dyan dahil 4 ulit sa kanilang starting lineup ay nakapagtala ng double digits na pinapangunahan dito ni Omot with 24 points na sinusundan dito ni Jones with 18 points. Kahit nga natalo dito ang South Sudan kontra dito sa Team USA ay nakuha naman nila dito ang respeto ng mga fans. Ngayon ay nangunguna na dito sa Group C ang United States with 0 losses na sinusundan dito ng Serbia, South Sudan at ang pinakahuli dito ay ang Puerto Rico. Sa kabila ng naging laban na to ay nakapagtala din dito ng record si Kevin Durant na kung saan nalagpasan niya yung record dito ni Drazen Petrovic bilang 9th all-time Olympic scoring. Napapansin nga din natin dito during end of the game dito ng Team USA kontra dito sa South Sudan ay tila nga ba nagkakaroon pa ng kulitan dito si Anthony Edwards at dito nga si Kevin Durant. Tingin ko, no, mas lalo nga nagiging close itong dalawang to at madalas nga natin silang nakikita ang dalawang magkasama during practices dito nga ng Team USA. So yun, no, ang huling laban naman dito ng Team USA ay sa August 3, 11:15 PM dito kontra naman sa Puerto Rico. Ito na ang kanilang huling laban bago malaman kung sino ang aabante dito nga sa quarterfinals. At malamang at sa malamang ay ang United States ang aabante dito para sa Group C.